Magandang araw po sa inyong lahat, guys. Nandito talaga ako sa park ni kaibigan, no. Nandito din po si kaibigan kasi September 1 na tayo. Ito po yung nakakatakot. Umpisa na po ang buwan ng bear month, no. Advance na lang po sa inyo. Sa lahat ng nagpaabot sa atin, itatanong ko lang po kay kaibigan kasi may nag-post po, no, sa Facebook, si Ma'am Rodi Baldwin, no, tungkol po sa hinuhulaan po niya na nakikita po daw niya sa kanyang vision ngayon tungkol po sa mangyayari dyan, no. May malakas po daw na bagyo dyan sa Batangas, pero nakalipas na po sa 31 manyata yung ano niya, yung post 31 ng Agosto ay mangyayari po daw yung bagyo na malakas, ngunit wala namang bagyo. Ang binaha lang po doon sa part ng Manila yata. Kaya naparito tayo para po itanong natin kay kaibigan natin Duwende kung meron ba talagang bagyo dyan sa Batangas, no, na tatama. Kasi hindi naman po nagkatotoo po yung hinuhulaan, pero parang nakita din natin na malapit-lapit na po talaga yung vision ni Rodi Baldwin dahil po may mga lugar talaga na nilubog ngayon ng kaibigan. Salamat po. Grabe kaibigan. September 1 na. Naparito po ako dahil napakaraming mga nagpaabot sa atin ngayon tungkol po sa pinost ni Rodi Baldwin kasi sa kanyang vision may mangyayari daw diyan sa Batangas. 31 man po daw mangyayari pero wala naman pong nangyaring bagyo. Gusto kong malaman para maipaabot sa lahat. Baka po bukas o sa susunod na araw baka magkakaroon talaga ng bagyo dyan sa Batangas. May nakita po ba kayo ngayon? Guys, ito po ang sabi ng ating kaibigan, bear month po, no. Ito po yung pagtungtong natin ng September 1. Mag-ingat po kayo, grabe. Tama po si Ma'am Rodi Baldwin po ang kanyang nakita, no. Grabe po ang mga vision po niya. Kung hindi man tatama dyan sa Batangas yung bagyo na nakikita niya. Sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, may mabubuo talaga na bagyo. Nabubuo na nga pero hindi pa po nakita ng nagbantay karon sa panahon, kaibigan. Sa lahat ng taga Manila, no, kasi sinabi na po ng ating kaibigan na lulubugin po talaga ang lugar nyo dyan ng malaking tubig. Kaya may mga lugar na ngayon ay nilubog na, no. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Grabe po ang mga vision po nakikita po ng mga kaibigan po natin, lalo na yung mga kilalang manghuhula sa panahon, no, tulad po ni Rodi Baldwin, J. Costura, at saka si Bangga, no, kaibigan. Nakita talaga ng ating kaibigan guys, grabe nakakatakot po ito. Napakaraming mga masasagupa dyan sa lugar ng Manila, no, lalo na sa mga probinsya po dyan na kung saan tinamaan po sila ng malaking baha noong bumagyo ngayong taon na ito. Kaya dapat po daw, sabi ng ating kaibigan, maghanda kaibigan. Ito ang sabi ng ating kaibigan ngayon, nakikita po nila na kailangan daw na maghanda po kayo dahil tumungtong na daw tayo ng September. Posible itong magkakaroon ng maraming mabuong bagyo. Kaya dapat po yung itinuro ng ating kaibigan kahapon, anong isang araw pala, excuse me guys, na dapat po gumawa kayo ng bahay na kahit kahoy man lang ang igawa ninyong pusti, no, haligi ba. Pero mas maganda po yung malalim po ang pagkakalibing sa pusti. Tapos mahaba po yung pusti nyo para yung matutulugan ninyo kalapit ang matansa lang ninyo ang katason sa baha nga pinakadako ang baha sa una. Dapat po
palabuan pa daw na og kataas sa iwang salog para masipti kayo, kaibigan. Walang ibang nagtuturo nito ngayon guys, kundi si kaibigan lang. Ito lang po ang paraan para makamit natin ang magandang pagsalubong ngayong Disyembre, New Year, no? Kailangan po natin gumawa ng paraan. Huwag po nating hayaan kasi yung mga bahay po dyan sa Manila ngayon, no, may mga 2-story man, 3-story, pero inaabot pa rin sa baha. Kaya itansa ninyo kung gumawa kayo ng bahay ngayon kahit kubo, at least meron kayong mapupuntahan na medyo mataas-taas po ang matutulugan ninyo. Kaya ito po yung turo ni kaibigan. Wala po nagbibigay ng turo ng ganito. Si kaibigan lang po talaga. Kung gusto po ninyo na safety kayo sa mga virus po dyan sa baha na yan, kaibigan. Paalala guys ha. Ito ang sabi ng ating kaibigan. Nakita yun nila sa ilahang kaharian karon. No, nakita nila guys ang mangyayari po dyan sa Luzon. Grabe. Buti pa yung Mindanao guys kung may mga problema man po dito mangyayari, pero hindi po talagang yung tulad po dyan sa Manila. Grabe po, no? Hindi pa bumagyo, grabe na po yung baha na nangyayari ngayon.